5 bagay na kailangan mong malaman pag nag-apply ka sa Lalamove. Hi guys, Shiplogs here and welcome to my channel. So, kamusta kayo lahat and kamusta ang bawat isa mga tol. And ngayon mga tol, actually ngayon lang ulit tayo nakapag-upload gawa nga ng almost 1 week din tayo nagkasakit mga tol. So, sobrang yung 1 week na yung pinagpahinga ko na talaga yung sarili ko. After the endurance kasi, nagbiyahe lang ako saglit. Tapos, yun, tinamaan na ako ng sakit. Hindi ko alam kung kung naambunan lang ba ako or ano. So, 1 week tayong nawala sa pag-upload. So, ngayon lang tayo bumalik. Medyo nakaka-recover naman ako pero hindi pa ganun fully. So, gusto ko lang din gumawa ng video kasi while nagpapahinga ako, nag-i-score din naman ako sa comment section. May mga nagtatanong din kasi mga tol na worth it pa ba mag-apply sa Lalamove or ano ba yung pinagkaiba ng Lalamove sa ibang platform. So, actually gumawa ako ng 5 bagay na kailangan mong i-consider bago ka mag-apply sa Lalamove. Para sa mga veterano dyan, alam ko may mga nanonood dyan, comment down below, baka may additional pa kayo na para sa mga baguhan, tulong na rin natin sa mga baguhan na gusto mag-apply kay Lalamove na kung ano nga ba yung dapat i-consider bago sila mag-apply sa Lalamove. Yung unang bagay na kailangan mo i-consider before ka mag-apply kay Lalamove is wala siyang benefits. In a way na hindi sila yung magbabayad ng government contributions mo, yung SS, Pag-ibig, PhilHealth. So voluntarily, ikaw yung magbabayad ng mga contributions mo. So, wala siyang benefits. May benefits siya in a way na yung mga insurance, mga ganun, pero ikaw pa rin magbabayad nun. So, yun. Number 1 na kailangan mo consider, walang government contributions si Lalamove. So, voluntary na ikaw talaga magbabayad nun. So, number 2, sa bawat booking na makukuha mo kay Lalamove, 20% yung ikakaltas sa'yo. So for example, nakakuha ka ng 100 pesos na rate sa booking, kukunin doon ni Lalamove is 20%. So sabihin mo ng 80 pesos yung mapupunta sa'yo, 20 pesos kay Lalamove. Number 3, kita mo, biyahe mo. So dito kasi, pag nag-apply ka sa Lalamove or pag naging Lalamove partner ka, yung biyahe mo, yun yung kikitain mo or depende yan sa sipag mo kasi si Lalamove, hindi naman yun kumpanya na pag nagbiyahe ka pasasaudan ka, hindi ganun yun mangyayari. Ang mangyayari dyan is magbabiyahe ka at yun yung sasaudin mo, yun yung kikitain mo. Tapos ang gagawin ng Lalamove is kukubra lang ng commission niya through your application. So number 4, rating basis si Lalamove. Unlike kasi kay Joyride, si Joyride kasi parang wala kasi siyang rating basis. So, i-compare lang natin Si Joyride kasi at Lalamove, ang pinakaiba kasi niya, si Joyride kasi, before daw, bago kasi ako mag-apply kay Joyride, may mga rating siya. Ngayon, ang nangyari ata kay Joyride is wala na siyang ratings. Kahit i-rate ka ni customer ng 1 or 1 to 5, ganun pa rin yung mo sa application, 5 star ka pa rin. Kilala mo, pag nirate ka, pwede kang bumaba. Ngayon, pag bumaba yun, dun ka na pwedeng or posibleng mahirapan makakuha ng booking. So, yun. And number 5, wala pong insurance unless you will apply. So, si Lalamove kasi actually, may mga partner siya na kumpanya like AAPB. Basta yung mga insurance company, may mga tie-up din naman din si Lalamove. Pero kasi pag nag-apply ka kay Lalamove, automatically, wala talaga siyang insurance unless mag-a-apply ka dun sa mga partners nila na kumpanya. So, ayun. So, yun lang. So, pag nagbalak ka na mag full-time kay Lalamove or mag part-time, kailangan mo talaga i-consider yung 5 to. Walang benefits, 20% commission ang bawat booking, kita mo, biyahe mo, depende sa biyahe mo yung kikitain mo, rating basis si Lalamove. Kumbaga, yung rate ng application mo, depende yun kung mabibigyan ka ng booking, parang gano'n. So, number 5, wala pong insurance sa Lalamove unless you will apply dun sa mga partners na company nila. So, may gusto lang din akong i-share sa inyo mga tol. Actually kasi, dami ko rin kasi nababasa sa comment section na lagi nilang pinagko-compare kung ano nga ba doon yung mas maganda, yung Lalamove ba or Joyride. Actually, mga tol, almost same lang naman din. Kumbaga, depende na lang yun sa preference ng tao. Or mas maigi, apply nyo na yung dalawa, di ba? Wala rin namang mawawala eh. So, for me,
kung sa dali ng kitaan, mas madali talagang kumita kay Joyride. Pero may araw din talaga kasi na matumal. Sa totoo lang, real talk lang kasi bilang isang Joyride, naranasan ko na rin talaga na kahit sabihin mong maganda yung rate ni Joyride, may araw din talaga na matumal or yung walang masyadong sumasakay. Kay Lalamove naman, non-stop yung booking niyan kahit sabihin mong holiday lang kasi yung ano niyan holiday lang kasi yung mahina na kay Lalamove, pero non-stop din kasi yung booking kay Lalamove. Pero yun nga lang, kailangan mo lang sipagan para lumaki rin yung kita mo or kailangan mong diskartehan para lumaki yung kita mo. Ang pinakaiba lang talaga sa dalawa, kay Lalamove at Joyride, is kay Joyride hindi ka makakadiskarte kasi kung ano yung booking mo, yun na. Kay Lalamove, pwede ka pa dumiskarte dahil, di ba nga, sige, Lalamove may double booking, tapos pwede mo pang magpa-add ng rate or may mga magpapad or pag malaki yung pinapadala, nag-additional talaga sila. So kay Joyride naman, for me, mas maayos kasi yung sistema ni Joyride. Kumaga, hindi ka na makipag-agaw ng booking kasi sila ang mangyayari kasi sila lang mo parang ihulog yung booking tapos mag-aagawan yung mga rider. Kay Joyride, ibabato na lang sa'yo kung ano yung mas malapit sa'yo na booking, parang ganun. So for me, parehas talaga na okay naman din apply yung parehas na application. Na depende rin lang yan sa preference mo. So yan, para sa mga veterano or sa mga talagang alam mo yan, mga batak na bumiyahe dyan or talagang matatagal na, comment down below, tulungan natin yung mga nagtatanong sa atin na mga baguhan, mga tol. So yun lang, gusto lang din share and gusto ko lang din makapaglabas ng video dahil ang tagal ko nang din nakapagbiyahe. Siguro one of these days magbibiyahe na tayo. Talagang sinasagad ko lang din yung pahinga ko dahil sobrang din talaga yung pagod, mga tol. So yun lang, sali din pala kayo sa group kasi sa messenger or dito sa comment section, medyo hindi ko na rin, pasensya na kayo, hindi ko na nasagot talaga lahat. So may ginawa kasi akong group sa Facebook page, sali lang kayo, ito yan. So i-approve ko naman as long as okay naman yung mga sagutin nyo. So yun lang, maraming salamat kung nakabot ka man dito, and don't forget to comment, like, and subscribe kung nagustuhan mo yung mga ganitong content. And this is Ship Vlogs. See you next vlog, everyone. Peace out.